Ang pagtitiyaga ang isa sa sangkap ng pag-ibig. Kung wala ito, hindi tunay at buo ang pagmamahal ng isang tao. Sa tuwing may pinagdaraanan ako, palagi kong inaalala ang katagangyan na sinabi sa akin ng tatay ko noong nabubuhay pa siya. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa inyo kabanong at sa masugid na tagapakinig ng mga YouTube channel nyo, sa mga kabangers at mga kayanggaw. Ito pong ibabahagi ko ay matagal-tagal na ring nangyari. Nung ako ay 18 years old pa lang. Hindi ko na lang sasabihin kung ilang taon na ako ngayon. Pero meron na po akong magandang asawa kabanong at dalawang anak. Isang 5 taon at isang 3 taon. Pareho silang lalaki at pareho mababait at masunurin sa mga magulang. Bago tayo magsimula, magpapakilala po muna ako. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Angelito, Tubong Mindoro. Hindi ko na po babanggitin kung saan dahil katulad ng iba, para na rin po ito sa proteksyon ko at ng aking pamilya. Isa lang po ang masisiguro ko, na sa aking kwento ay marami kayong makukuhang aral katulad ko. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Pindutin niyo na rin ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong mga videos. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ang 5 taong gulang pa lamang ako noon. At maniwala man kayo sa hindi, pero malinaw pa rin sa alaala ko ang gabing unang binago ang takbo ng aming buhay. Ako si Angelito, anak ni Panincio, na mas kilala sa baryong sumilang bilang si Tatay Pani. Ang albularyong nilalapitan ng mga tao kapag may sakit na hindi maipaliwanag ng gamot o may pangyayaring ayaw sumunod sa lohika ng mundo. Madaling araw yon sa baryo Sumilang. Base sa pagkakatanda ko kabanong, ang hangin ay may kabigatan. Yung tipong parang may nakasabit na uno sa ulap kahit wala namang kulog o kidlat. Gising ako dahil sa tunog ng mga dahong nakikiskisan sa labas ng aming kubo. Sanay naman ako sa ganitong mga tunog dahil sa pagiging albularyo ni tatay. Hinubog na niya akong hindi matakot sa mga hindi pangkaraniwan. Ang sabi nga niya noon, na sa lahat ng mga naninirahan dito sa mundo, tao ang mas may awtoridad kahit na kanino. Kahit sa mga hindi nakikita. Dahil tayo ang nag-iisang nilalang ng may kapal na binigyan niya mismo ng buhay galing sa sarili niyang hininga. Mabalik po tayo sa kwento. Noong gabing yun, ay alam kong parang may kakaiba. At hindi nga po ako nagkamali kabanong. Dahil sa isang pagkurap ko lang po, ay may isang iyak na pilit sinasapawan ng dilim. Natatandaan ko pa, matapos kong marinig yun, ay tinawag ko ang tatay. Lumapit ako sa kanya habang inihila ang laylayan na kanyang damit. Sinasabi ko sa kanya na may naririnig akong iyak ng bata pero para siyang bingi. Alam kong gising siya noon dahil gumagalaw siya pagkatapos kong ugain ang kanyang katawan. Sige na anak, alam ko naman yung sinasabi mo dahil naririnig ko rin. Nakampante ako pagkaupo niya sa gilid ng banig. At pagkatapos ay umawak sa lumang rosaryo na may nakasukbit na anting-anting na yari sa buto ng hayop at pinato yung ugat ng halaman. Alam kong nagdarasal na siya o nag-uurasyon, kaya tumabi ako sa kanya at nanahimik. Ilang saglit lang ay dahan-dahan kaming tumayo. Kinuha niya ang kanyang bag na laging puno ng kagamitang langis, asin at mga halamang gamot. Bago niya buksan ang pinto, ay gumuhit muna siya ng kakaibang simbolo sa sahig gamit ang abo mula sa maliit na garapon. Na kinuha niya rin sa bag. Isang bilog na may 3 guhit sa loob ang ginawa niya.
Noon ko palang napansin na tuwing may panganib, ginagawa niya yon. Pagbukas ng pinto, ay sinalubong kami ng malamig na hangin at ng mas malakas na pag-iyak. Sa tapat mismo ng aming pintuan, ay doon namin nakita na nakahiga ang isang sanggol. Uhayo ng uha, kaya naawa ako at muling hinila ang damit ni tatay. Sinabi ko sa kanya na kunin ang bata dahil kawawa talaga. Alam ko anak, huwag kang mag-alala, kukunin natin ang sanggol. Nakapalot siya sa kupas na kumot na may bahid ng putik at dugo. Hindi dugo ng sugat, kundi dugong parang matagal nang nanunuot sa tela. Ang iyak niya ay hindi tulad ng ibang sanggol na narinig ko na. Hindi ko pa maintindihan noon pero ngayon alam ko na ang himig niya ay parabang nagugutom at nananabik sa kalinga ng isang nanay. Napatras ako nang maramdaman ko yon, Kabanong. Pero si Tatay Pani ay lumuhod kagad na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling yon. Tawarin nawa ng Diyos ang nag-iwan sa iyo, Rita. At patawarin nawa ako ng Diyos sa pagkupkup ko sa iyong kaawa-awang sanggol. Ganun na ganun talaga ang pagkakasabi niya dahil medyo may kalaliman si tatay. At kahit ako ay nabibilib din sa sarili ko. Dahil sa talas ng aking memorya. Naalala ko pa kasi ang lahat ng yon. Kahit nga yung mga pangyayari nung 3 taong gulang ako ay medyo natatandaan ko pa rin, Kabanong. Nang sandaling mahawakan ni tatay ang sanggol, bigla yung tumigil sa pag-iyak. Napangiti yun sa amin at kahit ako man din. Pero napansin ko ang mga mata niyang pagpikit nito. Ang talukap ay tila nanginginig. Parang may gustong lumabas doon na hindi ko rin alam kung ano. Dahil hindi ko pa naman naiintindihan masyado ang pangyayari, kaya hinayaan ko na lang din, Kabanong. Nang igalaw niya ang maliit niyang kamay ay nakita ko ang kakaibang marka sa pulso niya. Isang hugis kalahating buwan na tila inukit sa balat. Natanong ko tuloy si tatay tungkol doon at sa ukit na tato. Tinatanong mo kung sino siya, Angelito? Siya ang isang sanggol na iniwan sa pagitan ng liwanag at dilim. At kung pababayaan natin ay lalamunin siya na kadiliman. Kaya simula ngayon, magiging kapatid mo na siya. Siya na si Bino. Isinilang na ngayon ang bunso mong kapatid. Hindi ko noon naintindihan ang ibig sabihin ni tatay pero masaya lang ako dahil magkakaroon na ako ng nakababatang kapatid. Kumalat nga kaagad ang balita sa Baryo Sumilang. May mga kapitbahay na nag-usisa, may mga nag-alay ng gatas. Ngunit mas marami ang pabulong na nagtatanong kung bakit may iniwang sanggol sa bahay namin. Si Aling Iska, na numero 1 tsismosa sa amin, ay sinasabi na hindi ordinaryong bata ang kapatid ko. Mabuti na lang ay matatag si Tatay Pani. Hindi niya napapansin ang pag-akusa ng mga tao. Nakafocus lang siya sa pagpapalaki sa amin ni Bino. At sa totoo lang, minahal ko talaga at itinuring siyang tunay na kapatid, hindi man sa dugo. Kabanong, ako po ang unang nag-alaga kay Bino, kasama namin siya sa kahit saan. Ako ang naghihele at nagbabantay sa tuwing lumalabas saglit ang tatay. Pero habang tumatagal, ay may napapansin akong kakaiba sa kanya. Sinabi ko yung kay tatay dahil madalas mamula ang mga mata niya, pero nawawala rin kaagad. Kapansin-pansin din na hindi siya dinadapuan ng sakit at madalas iwasan ng mga alaga naming hayop katulad ng manok, pusa, aso at kambing. Kung minsan pa nga, sa tuwing sasapit ang hating gabi, bigla akong nagigising at sa tuwing pagmamasdan ko si Bino, nakadilat lang siya at tahimik na nakatingin sa kisame na parabang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Bukod doon, may kakaibang gawiri ng kapatid ko. Sa tuwing dinadalaw kami ni Manang Suping, lagi siyang umiiyak. Hindi ordinaryong pag-iyak kundi parang natatakot. Si Aling Suping ang isa sa kakilala ni tatay na magaling din na manggagamot. Bigla na lang siyang nawala nang hindi ko rin alam. Pero sa huli nilang pag-uusap, narinig ko ang tungkol pa rin kay Bino. Manang,
Mawalang galang na ho, pero hindi ko magagawa yung sinasabi nyo. Kailangan mong gawin yon, Pani. Alam mo yon sa sarili mo. Masyado pa hong bata si Bino. Wala pa siyang muwang sa mundong ito. Talagang binigyan mo pa rin siya ng pangalan, ha? Gawin mo na habang maaga pa. Hindi ko magagawa sa sanggol ang sinasabi ninyo. Kaya pasensya na ho talaga kung susuway ako ngayon sa mga payo ninyo. Naiintindihan ko dahil alam ko naman na ang iniisip mo. Pero mali pa rin yan. Ano ang gagawin mo ngayon sa batang yan? Kukup-kupin mo? Palalakihin at aarihin na sarili mong anak? Gano'n na nga ho. Kahihibang ka na talaga, Pani. Hindi ba natin nararamdaman siya ngayon? Pero alam natin pareho na may kakaiba sa sanggol na yon. Hindi siya... Alam ko ho yun. Pero itutuloy ko pa rin. Sigurado ho akong may dahilan ang kung sino mang nag-iwan sa kanya sa tapat ng bahay ko. Ako ang mag-aalaga kay Bino. Magiging anak ko siya. Magiging bunso siyang kapatid ni Angelito. Ay, daka. Ewan ko sa yung tao ka. Hindi na talaga kita mapipigilan sa kagustuhan pa. Kaya nga ho, humihingi na ako ng paumanhin sa inyo ngayon pa lang, Manang Suping. Kung hindi ka na talaga magpapapigil, wala na akong magagawa. Pero tandaan mo ang araw na ito. Sa oras na dumating ang pagkakataon na magkaroon ng hindi magandang pangyayari, sinasabi ko na sa iyo, nung una ko palang kita sa sanggol na yon, hindi magandang hatid niya sa inyo ng tunay mong anak. Huwag niyo naman hong sabihin niya sa isang sanggol na wala pang buwang sa mundong ito. Sa ngayon, wala pa siyang kamalayan sa paligid. Pero laganap na ang kadiliman sa enerhiya niya. Kapag nagkaisip na siya at lumaki, nakasisiguro ko na mas lalo yung lalakas. Huwag nawa dumating ang panahon na ikapahamak niyo ang pagkupkup sa sanggol na yan, lalo na kay Angelito. Maghinay-hinay ho kayo, Manang, sa mga sinasabi ninyo. Dahil baka naririnig kayo ni Angelito. Pasensya na, Pani. Pero hindi mo rin ako mapipigilan sa gusto kong sabihin. At hindi basta-basta lang ang mga sinasabi ko sa iyo. Hindi ito para manakit ng damdamin mo o ano. Isa itong babala para sa iyo at sa iyong pamilya. Sige, kupin mo ang sanggol. Pero harapin mo rin ang konsekwensya, hindi man ngayon, kundi sa hinaharap. Kung may malima sa pagkatao ni Bino, babaguhin ko ho yun. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para baguhin ang kapalaran niya. Huwag kang tanga, Pani. Ngayon pa lang ay kung ano-ano nang lumalabas na kahunghangan sa bibig mo. Alam mo na kahit sinong pinakamagaling na albularyo, antingero, mangkukulam, manggagamot o salamangkero ay walang kakayahang baguhin ng kapalaran. Hindi ka Diyos para gawin ang mga yan. Kaya patawarin ka nawaan ng Panginoon sa mga pinagsasasabi mo. Patawarin na nga po nawa ko ng Diyos. Kung sabihin na hindi kita binalaan, ha? Matatandaan mo ang lahat ng mga sinabi ko kapag huli na ang lahat. Hindi na umimik si Tatay Kabanong. Nagmano na lang siya habang ako ay tahimik lang na inaaliw si Bino at nakikinig ng palihim sa usapan. Kabanong, alam kong malalim ang pag-uusap noon nila Tatay Pani at Manang Suping. Kitang-kita ko yon sa ekspresyon ng kanilang mga muka. Pero sa kabila ng mga payo na matandang manggagamot, ay nanatili ang tatay ko sa gusto niyang mangyari. Natuwa ako dahil hindi na mawawala ang kapatid ko sa amin. Pero hindi nga ganun kadali ang lahat. Na mag-alaga ng isang misteryosong sanggol na hindi namin alam kung kanino nanggaling. Isang gabi, habang natutulog si Tatay Pani, ay ako ulit ang nagbantay kay Bino. Bigla siyang ngumiti. Pero alam kong hindi yun ngiti ng sanggol. Para itong ngiting may dalang kung anong hindi maganda. Dahil dito ay natakot ako at umatras para bumalik sa higaan.
Nang sandaling yon din ay may narinig akong kalabog sa bubungan. Mabigat ito na parang may tumalon mula sa puno papunta roon at sinundan niyo ng ungol na hindi galing sa tao o hayop. Nagising si Tatay Pani habang ako naman ay takot na napasiksik sa isang sulok. Ano yun anak, Angelita? Ano nangyari? Takot akong tumuro sa bubungan, kaya kagad niyang binuhat si Bino at ibinigay sa akin. Pagkatapos ay sinabuyan niya ng asin ang paligid ng bahay. Nagsimulang umiyak ang hawak kong sanggol habang ako naman ay natatakot na rin. Kinuha ni tatay ang itak na hindi ko pa nakikitang ginamit noon. May mga ukit ito sa talim at ang hawakan ay balot ng pulang tela. Dahil sa takot ay sumunod ako kay tatay. Pero pinigilan niya ako. Sa loob ka lang. Huwag kang lalabas, Angelita. Sinunod ko si tatay pero sumilip ako sa siwang ng dingding namin. Sa ilalim ng punong balete sa tapat mismo ng aming bahay ay may aninong gumagalaw. Pahabayo na nakabaluktot at tila walang ulo. Ikaw na kampalasang nilalang na kadiliman ka. Lumubay ka sa bakuran ko, ha? Huwag na huwag mong kakalti ng mga anak ko. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Pagkatapos noon, nang sumigaw si Tatay Pani ng orasyon, ay biglang umurong ang anino at naglaho sa dilim na parang bula. Pagbalik niya sa loob ng bahay ay pawis na pawis siya. Huwag na kayo mag-alala mga anak. Hindi na babalik ang halimaw na yon. Sigurado yan. Kaya huwag na kayo matakot. Mga ano lang yon. Mga matang-matagal nang naghahanap ng batang ito. At hindi sila titigil kaya gagawa ko ng paraan. Lumipas nga ang mga taon, Kabanong, at katulad ng sinabi ni tatay, matapos siyang malaman ang totoong katauhan ni Bino, ay gumawa siya ng paraan. Lumaki ang kapatid ko na parang normal na bata. Ngunit habang ako ay natututong magdasal at gumamot kasama ni Tatay Pani, unti-unti kong napapansin ang mga bagay na hindi dapat normal sa isang bata. Mas malakas si Bino kaysa sa mga kasing edad niya, mas mabilis at mas agresibo. Sa tuwing may sugatang hayop na dinadala sa amin, tahimik lang siyang nakatingin, pero nakangiti siya. Ngiting parang gustong gumawa ng kung anong hindi maganda. Habang pinipilit kong huwag pansinin ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata, mas lalo lang yung nagiging kapansin-pansin sa akin. Sa ikalimang taon niya sa amin, ako naman ay 10 taon na noon. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nakita ko siyang nakatayo sa labas ng bahay. Wala siyang suot na kahit na anong panyapak. At sa kanyang anino ay may isang aninong gumagalaw ng hiwalay sa kanya. Doon nagsimulang mabuo ang takot sa aking dibdib. At doon ko na rin unang naisip, kahit bata pa ako, na ang sanggol na iniwan sa tapat ng aming pintuan ay hindi lamang pala basta iniwan lang. Sinadya siyang dalhin sa amin. Kung ano ang dahilan, hindi ko rin alam noong mga panahon na yon. Paano kung may isang bagay na natutunan ko sa paglaki sa piling ni Tatay Pani, yun ang katotohanang may mga sakit na hindi kayang pagalingin ng dasal. May mga sumpang hindi kayang patayin ng lakas ng loob lamang. At si Bino, ang batang itinuring kong kapatid, ay isang buhay na patunay noon. 10 taong gulang na si Bino noon at 15 naman ako. Habang ako'y natututong gumamit ng palaspas, langis ng niyog na may halong dasal at mga halamang gamot, siya naman ay tila walang interes sa mga yon. Ngunit tuwing gabi, habang inaakala naming tulog na siya, may mga sandaling nagigising ako dahil sa kakaibang tunog na parang mababang ungol na pilit nilulunok ng hangin. Isang gabi ng bagong buwan, nadatnang ko si Tatay Pani sa silong ng bahay na may inilatag na banig na puno ng simbolo. Mga hugis na hindi ko pa nakikitang ginagamit niya dati. May mga kandilang itim at pula. Pati na sa gitna ay may isang mangkok na may lamang tubig ulan at dugo ng manok. Tatay, ano po yung ginagawa niyo? Wala ito anak. Bumalik ka na sa pagtulog.
Bakit niyo po dinadasalan si Bino? Wala lang to anak. Hindi po ako naniniwala, Tay. Imposible pong wala lang yan. May kailangan lang akong selyuhan sa kapatid mo. Si Elyuhan? Bakit po? May nangyari ba sa kanya? May kinalaman po ba to doon sa mga bagay na napapansin ko sa kanya, Tay? Oo anak. Mapapahamak na po ba ang kapatid ko, Tay? Hindi anak. Kung masiselyuhan ko ng maayos ang kanilimang bumabalot sa kanya, gagawin ko yung palagi hanggang sa makahanap ako ng tamang paraan para makawala siya sa sumpa. Sumpa? Nasumpa po ba ang kapatid ko? Pero gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya para makalaya siya roon. At tutulungan mo ako na makontrol niya ang sarili niya hanggang sa dumating ang tamang panahon na mahanap ko na ang sagot. Opo, Tay. Sige po. Angelito, kung sakaling dumating ang araw na kailangan mong pumili sa pagitan ng dugo at dangal, piliin mo ang tama. Pero natatakot po ako. Hindi mo kailangan matakot dahil palagi mo akong kasama, anak. Pagkahawak ni Tatay sa kamay ko, ay naramdaman kong parang dumaloy sa buo kong pagkatao ang kakaibang malumanay na hangin. Dahil doon, ay napakalma ako dahil tiwala ko sa sinabi niya, Kabanong. Pagkatapos ng gabi ng pagsiselyo, taon-taon na nga namin ginagawa ang tungkol dito. At sa mga lumipas na araw, linggo, buwan at taon, ay nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. May mga manok na natatagpo ang tuyot ng katawan. Parang sinipsip ang lahat ng dugo. May mga aso na bigla na lamang nawawala. At tuwing may ganitong insidente, laging tahimik si Bino na nakaupo sa isang sulok. Pinaglalaroan ng lupa. O kaya'y nakatingin lang sa kawalan. Bino, okay ka lang ba? Okay lang po kuya. Bakit kasi nandiyan ka na naman sa sulok eh? Mas komportable po kasi ako dito, kuya. Parang nakikita ko po yung lahat kapag nandito ako. Ha? Talaga? Opo. Hindi ko lang po basta nakikita. Parang naaamoy ko nga rin eh. Tapos naririnig. Ang sarap sa pakiramdam kapag ganun. Parang nakakagutom po. Ha? Nakakagutom? Opo. Ano po ang pagkain ngayon? Hindi ko rin alam eh. Tara na dun sa kusina, tingnan natin. Tapos, sabay na tayong kumain. Sige po. Nawiwirduhan man ako minsan, pero sinisikap kong intindihin ang aking kapatid. Pero sa loob-loob ko, ay alam kong meron talagang kakaiba sa kanya. Magmula nung selyuhan siya ni Tatay na taon-taon namin ginagawa. Sa mga sumunod pang araw, naging maayos naman ang mga pangyayari. Tipikal at walang aberya. Pero isang umaga ay dinala sa amin ni Aling Iska ang bangkay ng alaga niyang kambing. Si Mang Isko na kapatid niya ang may bitbit nito. Magandang araw po, Aling Iska. Gusto ko man din sabihin niya sa iyo, Angelito, pero anong maganda sa araw na ito? Nakita mo ba yung hawak ng Kuya Isko ko? Yung kambing namin nakita na naman patay. Nakakaulat na talaga ang buhay na to. Ano po ba nangyari? Alam mo, gwapo ka sana May itsura. Pero medyo may pagkaano ka no? Hindi na nga bale. Sa tingin mo ba pupunta ako dito at hahanapin ang tatay mo kung alam ko o alam namin ang nangyari sa kambing ka? Pasensya na po. Tatawagin ko lang po si tatay. Yan ang maganda mong magagawa, Angelito. Pakitawag na lang ang tatay mo, madali ka. Sige po. Pagdating ni tatay, ay pareho kaming lumapit sa patay na kambing at ako ang unang humahawak at sumuri. Nagtaka ako dahil wala naman itong kahit na anong sugat. Kaya lang ay magaan na ito. Kumuha si Tatay Pani ng matalim na kutsilyo at tinusok ang katawan ng kambing. Walang dugo na tumagas habang patuloy siya sa paghiwa. Dito mas nagtaka kaming lahat na nakakakita. Hanggang tumambad na nga sa aming mga mata ang tila nililinis na loob ng kaawa-awang kambing.
Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Tatay Pani. Iska pa, ano nangyari yan sa alaga ko? Hindi kaya naaswang siya? Naaswang? Matagal ko nang hinala na meron talagang aswang dito sa baryo natin eh. Hindi mo ba nararamdaman yon, ha, Pani? Ha? Dapat ikaw ang unang nakakaramdam nun, ha? Parang binabaliwala mo lang lahat ng mga hinaing ng mga taga-baryo. Aling Iska, mawalang galang na po ha. Huwag niyo namang pagsalita ng tatay ko ng ganyan. Pinakikinggan naman ni tatay ang... Anak, tama na. Pero tay, Pumasok ka na muna sa loob. Ako nang bahala rito. napabuntong hininga na lang ako at sumunod sa inuutos ni tatay. Pagdating ko sa loob ng bahay, tumambay ako sa sala at mula sa bintana ay pinagmasdan ko silang nag-uusap-usap. Kuya, ano pong ginagawa mo dyan? Ha? Oh, wala naman. Tinitinan ko lang si tatay pati si Aling Iska at Mang Isko na nag-uusap-usap. Gusto mo po bang malaman kung anong pinag-uusapan nila? Ha? Pani, ilang beses na kitang sinabihan at pinaalalahanan. Teka. Naririnig mo yung pinag-uusapan nila? Hindi lang naman ngayon nangyari ito eh. Dati pa kitang sinabihan at alam kong alam mo naman yon na magmula nang dumating ang... Teka. Bakit ka tumigil? Ano na nga sabi ni Aling Iska? Uy, Bino, nakatulala ka na lang dyan. Wala na po, hindi ko na narinig. May tutuli sa tenga ko eh, biglang kumati. Diyan na nga lang muna ikaw, kuya. Babalik muna ako sa likod ng bahay. Ha? Oh, okay, sige. Pag-alis ni Bino, ay tiningnan ko ulit si tatay at ang kausap niya hanggang sa mag-alisan na ang magkapatid. Nang pabalik na siya sa bahay, ay sumalubong ako sa pinto. Pero seryoso ang pagmumukha niya, kaya hindi na kaagad ako nakaimik. Hinayaan ko muna siyang makapasok sa sala bago ako magsalita. Tay, ano po nangyari nung sa pag-uusap niyo? Nasaan na si Bino? Nasa likod po ng bahay. Hindi na siya umimik, Kabanong. Naglakad na lang siya papunta roon, kaya sumunod na rin ako. Hanggang makita namin ang nakababata kong kapatid. Hindi ko rin alam kung anong nangyari ng mga sandaling yon, pero nang makita ko si Bino ay parabang biglang bumigat ang hangin. Natigilan na lang ako at napatayo sa pintuan habang si tatay patuloy ang paglapit sa kanya. Tumingin lang siya sa amin at kumuway-kaway habang humingiti. Medyo kinabahan lang ako dahil nakita ko na may nakasukbit na kutsilyo sa likod ng bulsa ni tatay. Nang akma na akong pipigil dahil sa hindi maganda kong naiisip, ay naggulat na lang ako. Bigla kasing hinimas-himas ni tatay ang ulo ni Bino. Nagtawanan sila pagkalaon kaya nakahinga ako ng maluwag habang napapahawak sa dibdib. Ay nako, ano ba tong naiisip ko? Kuya, halika dito. Tulungan niyo si tatay sa paggawa nitong bahay ng aso. Ha? Oo, sige. Papunta na. Nag-enjoy naman kami na parang isang tunay na pamilya, Kabanong. At masayang-masaya talaga ang puso ko ng mga sandaling yun. Hanggang sa sumapit ang gabi. Pasado 12:00 ay ginising ako ni tatay. Bakit po, tay? Halika't pumunta tayo sa kwarto ng kapatid mo. Kay Bino? Meron ka pa bang kapatid maliban sa kanya? Ikaw talaga oh. Tumayo ka na dyan. Ano pong gagawin natin sa kwarto niya? Basta, tumayo ka na dyan at sumunod ka sa akin. Bilis! Wala na akong nagawa kundi ang sundin ang sinasabi ni tatay. Pagdating namin sa kwarto ni Bino, himbing na himbing siya sa pagtulog habang nakangiti. Sinindihan kagad ni tatay ang mga kandilang itim at itinirik to sa palibot ng papag ng nakababata kong kapatid. Alam ko na ang gagawin niya, pero nagtataka ako dahil isang beses lang ito dapat sa isang taon ginagawa. Tay,
Hindi po ba naselyuhan na natin si Bino nung nakaraang 3 buwan? Habang lumalaki ang kapatid mo, mas tumitindi rin ang epekto ng sumpa sa kanya. Hindi na kaya ng taunang pagsiselyo. Paano niyo naman po nasabi yun, Tay? Yung kambing kaninang umaga ni Iska, Ano naman po kinalaman? Teka, huwag niyo pong sabihin na may koneksyon yun kay Bino. oo, kaya napagdesisyonan kong gawin na kada 3 buwan ang pagsiselyo. Kada 3 buwan? Oo, hindi ko alam kung hanggang kailan ko gagawin ito. Pero anak, umiiksi na ang oras. Dapat magawa ko na ng paraan kung paano siya magagamot bago pa mahuli ang lahat. Pagagawa niyo naman po yun, Tay, di ba? Hindi ko alam. Alam ko pong kaya niyo yan, Tay. Nandito po ako na lagi nakasuporta sa inyo. Sisikapin ko din pong maging isang mahusay na albularyo para may makatulong kayo para maalis na talaga ang sumpa kay Bino. Hindi na kumibo ang tatay. Narinig ko na lang ang malalim niyang pagbuntong hininga. Pagkatapos ay nagsimula na nga siya habang ako'y taga-alalay lang. Nang matapos siya sa unang dasal na orasyon, ang mga kandilang nakasindi ay sabay-sabay na gumalaw na parang hinipa ng hangin. Hindi naman ganoon ang nangyayari noon kapag nagri-ritual siya. Pero parang kakaiba talaga ngayon dahil tila ba mas malakas ang hatak ng kadiliman sa kapatid ko. Hindi talaga nagpatinag si Tatay Pani. Nagtuloy-tuloy siya sa pag-oorasyon hanggang sa makarinig ako ng hindi pamilyar na dasal. Parang ngayon niya lang ginamit ito. Kaya nasabi ko rin talagang seryoso na talaga ang pangyayari. At katulad ng utos niya, sumabay lang ako sa mga sinasabi niya kahit ang totoo ay hindi ko yun naiintindihan. Hindi niya pa kasi naituro sa akin ang kahulugan ng bagong orasyon na narinig ko. Maya-maya pa ay lumapit si Tatay Pani sa natutulog na si Bino at marahang hinawakan ng pulso. Doon kulit nakita ang tinatagong markang hugis kalahating buwan. Pero kumpara ng sanggol at bata pa si Bino, mas malinaw na ito ngayon at mas kumikinang sa pagkaitim. Bakit po masyado nang bumabakat ang marka ni Bino, Tay? Patunay na tumitindi ang sumpa sa kanya. Ano po ba talaga ang sumpa na tumama kay Bino, Tay? 5 taon pa lang noon. Pero alam kong natatandaan mo pa yon. Dahil malinaw ang memorya mo. Noong bata pa si Bino, yung mga ilang buwan pa lang siyang nasa atin, Opo. hindi ba may mga nilalang ng kadiliman na pumunta rito at itinaboy ka? Opo. Tandang-tanda ko po yun, Tay. Binabalikan na po ba siya ng mga yon? Yun po ang may gawa ng mga pagpatay ng mga hayop dito sa atin ngayon? Dahil po ba gusto na nilang bawiin ang kapatid ko? Hindi anak. Hindi nila babawiin si Bino. Wala sila rito at hindi nila intensyon na gambalain ang kapatid mo. Pero ano po, Tay? Sino po yung may gawa ng mga pagpatay ng mga hayop? Teka. Huwag niyo pong sabihin na kapatid ko yung may gawa nun. Oo anak. Dahil ang totoo ay hindi lang basta sumpang iginawad sa kanya. Ang sumpang tinutukoy ko ay ang pagiging dugong aswang. Po, dugong aswang? May dugong aswang si Bino? Oo anak. Paano po kapag nalaman to ng mga taga-baryo sumilang, Tay? Ano pong gagawin nila kay Bino? Naku, natatakot po ako para sa kapatid ko. Wala silang gagawin dahil walang nakakalam ng tungkol dito maliban sa atin. Makakaasa ba ako sa iyo anak? Opo, pero kung sakali po, Tay, na malaman ng mga tao, katulad na lang ni Aling Iska at ng iba pa, hindi niyo naman po isusuko si Bino, di ba? Hindi niyo naman po gagawin yun sa kapatid ko. Pagtango ni Tatay ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. At saka ko lang napagtanto na mabigat na pala ang sitwasyon namin. Ang buong akala ko pa naman kasi ay matinding sumpalang kabanong ang tumama sa nakababata kong kapatid. Doon ko lang din naintindihan at napagtagni-tagni ang mga kakaibang ikinikilos noon at hanggang ngayon ni Bino. May kinalaman pala ito lahat sa pagiging dugong aswang niya. Hindi na ako umimik dahil nagpatuloy pa ang tatay sa pagdarasal.
At ng gabing yun ay narinig ko ang mga orasyon niya. Mas mahaba, mas mabigat, at mas may mga salitang hindi ko pa naririnig noon. Nang matapos na kami ay sinabihan niya akong iligpit ang mga gamit. At habang ginagawa ko yun kabanong, ay malungkot kong pinagmamasdan si Bino na nahihimbing pa rin sa pagtulog. Hindi ko alam ang mararamdaman ko kung takot o awa. Pero nang ibabaw ang habag ko para kay Bino. Alam ko sa sarili ko na hindi niya ginusto na magkaroon ng dugong aswang. At kung sino man ang nag-iwan sa kanya sa tapat ng pinto ng bahay namin noon, ay hangarin din ng taong yon na mailigtas ang nakababata kong kapatid. Nang masalansan ko na ang mga ginamit ni tatay, kinumutan ko si Bino, saka marahang hinima sa ulo. Nung mga panahong binabangungot ka at sinasabi mong namumula mga mata mo, merong dugo ang mga kamay mo, totoo palang mga yon. Ang tinutukoy mo pala sa masamang panaginip na yun ikaw. Pero huwag kang mag-alala, kapatid ko. Magiging ayos din ang lahat. Pangako, Bino, tutulungan ko si tatay at hindi kami titigil para makalaya ka sa pagkakaalipin ng pagiging dugong aswang. Kuya, ano po ang ginagawa mo sa kwarto ko? Ah, wala. Sinisilip lang kita kasi baka binabangungot ka na naman. Maganda po ang panaginip ko ngayon. Kasama ko kayo ni tatay. Tapos nagtatawanan tayo kasama ng bago kong aso dun sa ginawa kong bahay niya. Ha? Talaga? Opo. Nagising lang ako kasi iniyan ako ni Puti. Puti? Yun ba yung pangalan ng aso na hihingi natin bukas kay Aling Sandra? Opo. Hindi ba itim ang kulay ng asong yon? Opo. Pero ayaw ko po sa salitang itim Kaya kahit may itim yung asong yon, puti pong itatawag ko kasi siya lang yung hayop na hindi ilag sa akin. Oo nga no? Pero sige, ikaw ang bahala dahil aso mo naman yun O sige na, matulog ka na. Matutulog na rin ako. Natutuwa ako at hindi ka nananaginip na masama. Pagpikit niya ay lumabas kagad ako ng pinto habang napapaisip. Yung aso nga kasing ligaw na yun nila Aling Sandra ang bukod tanging hayop na hindi ilag kay Bino. Hindi ko na lang masyadong inisip. Nagpunta na ako sa kwarto pero nang mapadaan ako sa dulong silid ay nakita kong nandun pa si tatay. Lumapit ako sa pintuan ng silid ritual. Nakita ko sa loob na nakaluhod si Tatay Pani. Ang pangalan ni Bino na nakaukit sa puting papel ay nakalatag sa gitna ng bilog na asin na tabo. May mga simbolo sa sahig na tila gumagalaw sa liwanag ng apoy. Patawarin niyo po ako, Bay Kapal. At tulungan niyo nawa ako na hindi mapabayaan si Bino. Nagsimula na siya sa pagriritual. Nang isawsaw ni Tatay Pani ang kanyang daliri sa mangkok ng dugo at tubig, biglang umlingaw-ngaw ang kakaibang tinig na hindi ko alam kung saan nanggaling. Isinara ko ang pinto at pumasok sa loob para hindi kumalat ang ingay sa buong bahay. Nagpatuloy ang tatay, pero nagpatuloy din ang nakakakilabot ng sigaw ng tila pinaghalo-halong boses. Para bang nag-aalburuto ang hangin at naramdaman kong umuga ang bahay. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay at sa dilim ay may narinig kaming malalim na halakhak ng panunukso. Pagbalik ng mga sindi ng kandila ay kitang-kita ko ang imaheng itim na may mapupulang mga mata na nasa gitna ng papel kung saan nakasulat ang pangalan ni Bino. Hindi mo siya pag-akari, Ibularyo. Anong klaseng nilalang yan, tay? Demonyo? Ulitin ko. Hindi niyo pa siya pag-aari. Matutupad pa rin ang kagustuhan ng kadiliman. Nag-iwan siya ng malakas na halakhak na parang kumumot ng takot sa akin. Muling namatay ang mga kandila kaya napasigaw ko sa pagkasindak. Maya-maya pa nang biglang nagliyab muli ang mga kandila ay nagulat na lang kami nang makita si Bino sa isang sulok. Nakaupo siya at nakatingin sa amin. Itim na itim ang mga mata niya. Bino,
Paano ko nakapasok dito? Tay, si Bino! Layuan mo siya, Angelito. Pero tay, lalapitan ko na po siya. Layuan mo ang kapatid mo. Tay, ano pong ginagawa niyo? Bakit niyo po ako tinutulak palabas, tay? Hindi mo dapat masaksiyan itong mangyayari, anak. Baka po, kung ano mangyari sa inyo ni Bino, pasukin niyo po ako. Huwag kang papasok kahit ano mangyari. Wala na akong magawa, kundi sundin ang sinasabi ni tatay. Minsan po talaga kaabanong may pagkakataon na gusto ko siyang suwayin, pero malaki ang respeto at paggalang ko sa kanya. Dahil po alam ko na nasa katwiran ng lahat ng ginagawa niya. Naghintay ako roon habang patuloy na pinakikinggan ng mga nakakatakot na boses sa loob ng silid-ritualan. Tumagal ang ritual hanggang umaga. Paglabas ni Tatay Pani ay para siyang tumanda ng 10 taon. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagod. Hindi ko rin alam kung paano kabanong, pero ramdam na ramdam ko ang panghihina ni tatay. Kaya nilapitan ko siya at inakay hanggang sa upuan. Bumalik ako sa silid-ritualan pero wala na roon si Bino. Nasaan na si Bino, tay? Hindi pisikal na katauhan ni Bino ang nakita mo kanina. Kung ganon, sino po yun? Ang sumpa. Ang sumpa? Kinalaban niyo po mismo ang sumpa? Oo, anak. Pero hindi ko siya malilinis. Nabigo pa rin akong iligtas si Bino. Ang dugo niya ay binana at hindi basa-basa isinumpa lamang. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, tay. Alam kong palagi niyong ginagawa ang makakaya niyo. Sigurado matatalo rin natin ang sumpa. Sa ngayon po sapat na ang pagsiselyo sa kanya. Nauubusan na tayo ng oras, anak. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya mapipigilan pero gagawin ko pa rin ang makakaya ko. Kasama niyo po ako sa laban, tay. Hindi po kayo nag-iisa. Sabay po nating tutulungan si Bino, ang kapatid ko. Salamat, anak. Salamat. Niyakap ko si tatay ng mahigpit at naantala lang kami nang marinig ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Bino. Napatingin kami roon pareho paglabas ng nakababata kong kapatid. Nakangiti siyang lumapit sa amin at tumalon ng pagyakap. Nang mga oras na yun, kabanong, ay tila ba nawala ang mga alalahanin namin ni tatay. Kahit may dugong aswang ang kapatid ko, alam namin na isa pa rin siyang normal na bata. At katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, siguradong hindi niya gusto ang kanyang katauhan. Kuya, pagkatapos mo pong sumilip sa kwarto ko, dinalo po ako ulit ng masamang panaginip. Pero nakita ko po bigla si tatay. Ha? Talaga? Opo. Tapos niligtas ako ni tatay. Hinawakan niya po ng maigpit yung kamay ko. Tapos tumakbo kami sa sobrang dilim na lugar. Pagod na po ako noon pero hindi pa rin tumigil si tatay. Kaya binitbit niya pa ako at pinasan. Ha? Ginawa ko yon? Opo, ang galing niyo nga po tay. Kaya lang po, nung lumapit na tayo sa liwanag, may umatak po sa akin. Bigla na lang po kayong nawala tapos di ko na po kayo nakita. Habang patuloy sa pagkukwento si Bino, ay napatingin ako kay Tatay Pani. Doon ko nakita sa unang pagkakataon na napaiyak siya. Pero ako lang ang nakahalata nun. Para maiba na lang ang usapan, ay dinala ko na sa kusina ang nakababata kong kapatid para mag-almusal. Si tatay naman ay bumalik na sa kanyang kwarto para rin magpahinga. Kahit puyat ay sinamahan ko ang nakababata kong kapatid. Hanggang sa di ko na rin namalayan dahil sa pagod ay nakatulog na pala ako sa sala. Katulad ng napag-usapan namin ni Tatay Pani Kabanong, tuwing kada 3 buwan na nga ginagawa ang pagsiselyo. Naging epektibo naman dahil nakontrol nga ni Bino ang kanyang sarili. Yun nga lang ay mas tumindi ang pag-atake sa kanya ng bangungot. Wala naman kami magawa ni tatay dahil malakas talaga ang itim na kapangyarihang bumabalot sa pagkatao ng kapatid ko. Sa katunayan yan
nahingi na si tatay ng tulong sa mga mahuhusay na manggagamot na kakilala niya. Pero tumanggi ang karamihan dahil ayaw nga nilang madamay. At habang tumatagal, mas lalo ring tumitindi talaga. Kaya kung minsan ay kinakailangan naming ulitin ni tatay ng 2 beses ang pagseselyo para mas maging epektibo. Ang kagandahan lang, kahit papaano ay nabawasan ang paghihinala ni Aling Iska. Pero hindi pa rin maalis sa tingin nila ang panghusga. Nagdaan pa nga ang mga taon. Sumapit ang ika-13 kaarawan ni Bino. At ang araw ring yon, sa tagal ng panahon ay ito ulit ang pagkakataon na kinakabahan ako. Nakikita ko kasi kay tatay na pinaghahandaan niya talaga ang araw na to. Dahil alam naman natin ang kasabihan na kapag 13 ay mas malupit lumaganap ang kadiliman. 18 taong gulang na ako at sapat na ang kaalaman ko pagdating sa pag-aalbularyo. Pero alam ko rin na marami pa akong dapat matutunan. Kaya kahit ako kabanong ay pinaghandaan din ang pagkakataong ito. Pagkatapos ng simpleng handaan, nang makaalis na ang bilang na bisita, ay naglikpit na ako ng mga pinagkainan sa kusina. Angelita! Tay, bakit po? Bakit naiwan lang dito itong Calvin de Guerra na porselas ni Bina? Po? Hindi ko rin po alam, tay. Palagi ko naman siyang pinagsasabihan na huwag niyang tatanggalin yan eh. Nasaan na ba yung kapatid mo? Hindi ako sigurado pero baka nasa likod. Bitbit ni tatay Pani ang Carmen de Guerra. Nagtungo kami sa likod ng bahay at doon nga namin nakita ang nakababata kong kapatid. Nakaupo siya sa tapat ng bahay ni Puti at pinagmamasdan ng aso na nasa loob lang at tila natatakot. Hindi na ako nagtaka dahil itong mga nakalipas na araw ay gano'n na nga ang asal ng asong yun sa kanya. Tumingin siya sa amin at ngumiti habang kumakaway. Ilang araw nang parang umiiwan sa akin si Puti. Hindi naman siya ganyan dati. Tay, kuya. Di ba sinabi ko sa yung wag mong tanggalin tong porselas mo, Bino? Hindi mo na naman sinunod ang mga bilin ko. Tay naman, sinabi ko nga po di ba sa inyo na umiinit sa kamay ko yan? Kailangan mo tong isuot. Pero tay, tingnan niyo po, napapaso na yung kamay ko. Nakakasugat na. Kapag hindi mo to sinuot, baka may mangyaring masama. Sa akin? Alam ko na po yun, tay. Ilang beses ko na pong narinig yun sa inyo. Nakakarindi na nga po yung minsan mga sinasabi nyo eh. 13 anyos na po ako. Hindi naman na po ako alagain pa eh. Saka, hindi naman nakakatulong sa akin yung porselas na yan. Hindi naman nawawala yung masasamang panaginip ko eh. Itong si Puti, natatakot na rin sa akin. Kaya ano pa pong saysay para suotin ko yan? Suotin mo sabi. Ayoko nga po. Nagulat ako dahil sa unang pagkakataon ay pareho kong nakita na magalit si Tatay Pani at si Bino. Pinilit nga ni Tatay na isuot ang Carmen de Guerra habang si Bino ay nanlalaban. Hanggang sa mapansin ko na unti-unti nang parang namumula mga mata ng nakababata kong kapatid. Mas lalo ko ring narinig ang malakas na pag-ungot ni Puti na parang takot na ng husto. Kaya namagitan na ako sa kanilang dalawa. Kahit ang totoo ay medyo natatakot na rin ako sa kung anong po pwedeng mangyari. Tama na yan, Tay! Bino! Pareho silang napaatras habang ako naman ay hawak-hawak ang Carmen de Guerra. Nakahinga ako ng maluwag kahit papaano dahil nanumbalik na sa normal ang mga mata ng nakababata kong kapatid. Si tatay naman ay tila humihingal pa rin at pilit na ikinakalma ang sarili. Hindi nyo kailangan magpatayan para dyan. Tay, relax lang po. Alam ko masyado kayo nag-alala kay Bino. Pero tama pong sinabi niya. 13 anyos na po siya. Kaya bigyan natin siya ng pagkakataong mabuhay ng normal na bata. Makakampante lang ako kapag sinuot niya ang Calvin de Guerra. Tapos gawin na niya ang gusto niya. Narinig mo yun, Tol? Para walang gulo, isuot mo na tong porselas. Wala namang mawawala sa'yo kaya kunin mo na. Sige na nga, akin na nga. Mag-sorry ka rin kay tatay. Hindi tama yung ginawa mong pagsagot-sagot. Hindi ibig sabihin na nasa tamang edad na tayo, pwede na natin bastusin ang magulang natin. Hindi mo naman ako nakitang ginawa yung kay tatay, di ba?
Opo, kuya. Pasensya na. Sige na, mag-sorry ka na kay tatay, ngayon din. At huwag nating sirain tong kaarawan mo, tol. Sorry po, tay. Sa mga nasabi ko. Pero totoo po lahat yun, ha. Dahil yun ang nararamdaman ko sa tuwing pinag-iigpitan niyo ko eh. Hindi ako po pwedeng magtagal sa labas. Kailangan kong gawin ng ganito ganyan. Kailangan ko umiwas sa kung saan. Hindi ko magawa yung normal na ginagawa ng isang bata eh. Naiinggit ako sa pamangkin ni Aling Iska, kay Kokoy. Kasi siya palagi pinapayagan na magpunta sa sapa. Samantalang ako, ilang hakbang pa lang ang layo ko dito sa bahay. Hinahanap niyo na kagad ako. Ayaw niyo kung isama sa mga ginagawa niyo ni Kuya Angelito. Eh ang tingin ko po tuloy sa sarili ko. Parte lang ng mga eksperimento niyo sa pagiging alpularyo eh. Oo, sige na. Pero huwag mo nang sabihin yan, tol. Pinoprotektahan ka lang namin ni tatay. Saan kuya? Maliban sa masasama akong panaginip, wala naman ng ibang gumugulo sa akin ah. Paano niyo po ako pinoprotektahan? Hindi mo pa naiintindihan ngayon, anak. Tama po, hindi ko po talaga maintindihan. Ang alam ko lang, para akong nakakulong. Para akong katulad ni Puti. Sana naging aso na lang ako kasi gano'n naman ang pakiramdam kong trato niyo sa akin eh. Hindi totoo yan, anak. Pero yun po yung nararamdaman ko. Hindi niyo po ako totoong anak. Katulad ng sinabi ng marami sa mga taga-baryo. Minsan, gusto ko na nga maniwala na galing lang po ako sa tain ng kalabaw eh. Dahil yun ang kumakalat nun sa labas. Hindi mo sila dapat pakinggan, anak. Eh sino po dapat kong pakinggan? Tay, ikaw? Kayo ni kuya? Eh tinatanggalan niyo nga ako ng kalayaan eh. Paano ko kayo mapapakinggan? Anak, sige na, kumalma ka na. Sawang-sawa na ako sa mga sinasabi niyo eh. Ayaw ko nang makulong sa lugar na to. Anak, pakiusap. Isuot mo na ang porselas. Hindi, itong dapat dito. Pagkaputol ni Bino ng Carmen de Guerra, ay bigla yung nag-apoy kaya nadamay ang kamay niya. Napatras siya sa gulat habang kami ni tatay ay nakatingin lang sa kanyang ginawa at hindi makapaniwala. Nang mapansin ko na tila gusto nang kumawala ni Puti, ay mas kinutuban na ako. Pagtingin ko kay Bino ay tila unti-unti nang nagbabago ang talim ng kanyang mga mata. Sigaw na siya ng sigaw na parang nawawala sa sarili. Alas 5 pa lang ng hapon pero tila mas matindi na ang hatak ng kadiliman sa kanya. Kaya napaatras ako sa takot. Si tatay naman ay matapang na hinarap si Bino. Kahit kita ko sa mga mata niya ang matinding lungkot. Hindi ako nakakilos noon kabanong habang pinagmamasdan ng nakababata kong kapatid na tila unti-unti nang nagpapalit ng anyo. Naririnig ko ang lagatukan ng mga buto niya sa likuran at ang damit niya ay parang napupunit dahil sa katawang tila lumolobo. Nawala lang ang atensyon ko sa kanya nang mapansin ko si Tatay Pani na dumukot ng maliit na garapon sa kanyang bulsa. Pagbukas niya ay umalingasaw ang amoy noon kaya mas lalo kong kinabahan. Tay, ano pong gagawin niyo? Huwag niyo pong sasaktan si Bino. Pasensya na, Angelito. Pasensya na, Bino. Mas lalo kong naistatwa dahil sa matinding pagkabigla kabanong. Ganun po pala ang pakiramdam kapag nalagay ka na sa alanganin at kailangan mong mamili kung ano ang dapat mong gawin. Matagal nang sinasabi ito ni tatay. Pero kahit alam ko na ang nararapat gawin, hindi ko pa rin yata kaya. Bago pa tuluyang magpalit anyo sa pagiging aswang si Bino, ay isinaboy na ni Tatay Pani ang laman ng garapon. Napapikit na lang ako habang umiiyak sa sobrang takot. Matagal akong nanatiling nakatayo roon at nakapikit. Hanggang sa marinig ko ang tatay na humahagulgol. Pagdilat ko ng mga mata, ay nakaluhod na rin siya habang bitbit ang walang malay na si Bino. Patawad, Bino. Hindi ko intensyon na maramdaman mong nakakulong ka. Dahil kapag nalaman ng mga tao ang totoo mong katauhan, siguradong hindi ka lang nila ikukulong. Papatayin ka rin nila. Pero tay, kayo na mismo pumatay sa kanya eh. Hindi, anak. Hindi ko magagawa yun sa kapatid mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano pong sinabi niyo sa kanya? Namoy ko po ang talumpunay na pangontra ng aswang. Angelito, tulungan mo muna akong buhatin siya papunta sa silid ritualan at ipaliliwanag ko lahat. Wala na kaming inaksayang oras ni Tatay Kabanong.
pagdating sa silid ritualan ay sinabi niya nga sa akin na maliit lang na pusyon ang talumpunay na inilagay niya sa garapon. Pampatulog lang yon na ginawa niyang disenyo para sa aswang. Inihanda niya ito para sa ganitong pagkakataon. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 12:00 ng hating gabi. Pagpasok ko sa silid ritualan, nakita ko si tatay na hinihigpitan ang porselas na anting-anting sa pulso ni Bino. Ngayon ko lang nakita ang pendant na yon, pero mabigat ang pakiramdam ko sa bagay na yon. Kaya sigurado akong malakas ang taglay nung kapangyarihan. Ano po yan, tay? Anting-anting. Gagamitan niyo na po ba siya ng anting-anting? Kailan pa kayo naging antingero? Nagsasanay ako matagal-tagal na rin para sa kapatid mo. Pwede ko po bang hawakan? Huwag ka munang lalapit. Magsisimula na tayo. Gawin mo na ang mga dapat mong gawin. Opo, tay. Siya nga po pala, tay. Ano yon? May kailangan ka pa? Hindi niyo naman po dinibdib yung mga sinabi ni Bino kanina, no? Hindi niyo naman po kailangan sagutin ang tanong ko. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi niya alam ang sinasabi niya. Dahil hindi niya alam ang totoo sa kanyang pagkatao. Sigurado po kung maintindihan tayo ni Bino kapag nalaman na niya ang totoo. Sinasabi mo ba na pagkatapos nito, dapat ko nang sabihin sa kanyang totoo niyang katauhan? Na hindi ko siya totoong anak? Hindi mo siya totoong kapatid at may nananalaytay na dugong aswang sa katauhan niya? Ihahanda ko na po ang mga gagamitin natin. Wala na ngang umimik sa amin, Kabanong. At pagkatapos kong ihanda ang mga gamit ay nagsimula na ang ritual. Pinagmasdan ko lang si Bino na nahihimbing sa pagtulog. At doon ko unting-unting napansin na nagsisimula na ang pagbabago ng marka sa kamay niya. Tay, yung marka ni Bino. Oo, alam ko. Nararamdaman ko rin ang matinding pagbabago nito. Maganda ka. Hindi basta-basta ang gabing ito. Siguradong magiging matugo. Magiging madugo? Oo, anak. Magiging madugo. Dahil doon, mas naging alerto nga ako, Kabanong. Inihanda ko ang ilang pangontra habang sinisimula na ni tatay ang pagbibigkas ng orasyon. Ito rin ang unang pagkakataon na makikita ko siya na gumagamit ng anting-anting sa isang tao. Hindi naman kasi biyas ang antingero si tatay, pero tiwala ko sa kakayahan niya. Maya-maya pa ay mas tumindi ang kadilimang bumabalot sa silid. Lumamig ang hangin, pero mainit pa rin ang pakiramdam ko. Kakaiba at pinaghalo-halo ang amoy. Hanggang sa marinig na naman namin ang malalim na halakak na parang galing sa impyerno. Pero napatahimik yun ni tatay, kaya inakala kong tapos na ang lahat. Pero nagkamali ako, dahil nagsisimula pa lang pala ang laban. Pagdilat ng mga mata niya, ay humarap kagad siya sa akin. May mga bisita tayo. Pipigilan nila tayo sa ginagawa natin para matulungan si Bino na tuluyang maging isang ganap na aswang. Ko, ano pong bisita, tay? Pipigilan nila tayo sa ginagawa natin para matulungan si Bino na tuluyang maging isang ganap na aswang. May mga kalaban? Maging mapagmatsyag ka. Bago pa matapos ni tatay ang pagsasalita, ay narinig ko na ang malakas na pagtahol ni Puti. Hindi nagpapaawat ang aso at parang galit na galit. Kaya saglit akong lumabas ng silid ritualan at nagpunta sa bintana na nakadiretso sa likod ng bahay. Nakita kong aso ni Bino. Galit na galit pa rin yon at may tinatahulang kung ano o sino sa kadiliman. Lumabas kagad ako at kinalagan ito ng tali. Hanggang sa mabilis yung tumakbo papasok sa loob ng bahay. Sumunod din kagad ako at nang isara ko ang pinto, mula sa siwang nito ay nakita ko ang mga daliring may matutulis na kuko. Nangingintab ang mga yon sa pagkaitim habang umuungol na mahina. Tumatras ako habang nananatiling nakaharap doon hanggang sa marinig ko na naman ang isang ungol na may kasamang langit-ngit ng mga butong naglalagatukan. Kasunod noon ay biglang may kumalabog sa bubong. Tila nayanig ang aming bahay, Kabanong. Biglang bumukas ang pinto, saka pumasok ang nakakatakot na nilalang. Namumula mga mata nito. Naglalaway ang dilang abot sahig at ang matatalim na kuko ay kumakaskas sa dingding. May nakapasok na aswang sa aming bahay.
At ito ang sinasabi sa akin ni tatay na bisita. Umaksyon kagad ako, Kabanong. Pero bago pa sumugod ang nasabing aswang, ay dinambahan na siya ni Puti. Nagulat ako sa nakita kong yun. Pinagkakagat ng asong itim ang aswang sa iba't ibang parte ng katawan. Lumalaban naman ang aswang pero hindi niya matamaan ang aso. Dahil parang sanay na sanay ito sa pakikipaglaban. Sinamantala ko ang pagkakataon. Dinukot ko ang maliit na garapon at tinagis kagad sa halimaw. Kumiyaw yun ng ubod ng lakas. Kasabay ng malakas ning paghiyaw ni Bino mula sa silid ritwalan. Nag-alala ko para sa kanya. Pero kailangan kong tapusin ang laban. Bumalik ka na sa impyerno, aswang ka! Sa ikalawa kong pagsaboy ay bigla na lang nagliyab ang katawan ng aswang at nagtatatakbo yun sa labas. Susundan pa nga sana ni Puti pero pinigil ko na ang aso, naggalit na galit talaga sa halimaw. Isinara ko kagad at ikinandado ang pinto. Pagsilip ko sa bintana ay natutupok na ng apoy ang kalaban. Pero hindi pa tapos dahil marami-rami akong nakitang mapupulang mga mata sa paligid. Hanggang sa may kumulabog na ulit sa aming bubungan, dahilan para kumahul-kahul na ulit si Puti. Puti, huwag ka maingay. Kapag nag-ingay ka, maririnig tayo ng mga aswang. Tumalima naman ang aso na parabang naiintindihan ng mga sinabi ko. Pagkatapos ay naghanda na rin ako. Nagsaboy ako ng mga abong may orasyon sa bawat palibot ng aming bahay. Ito ang ginagawa ni tatay kapag meron siyang hindi pinapapasok na kung anong nilalang sa amin. Epektibo naman nung una, Kabanong, pero hindi ko rin inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nang kumpleto na ang paglalagay ko ng abo, nagulat ako dahil biglang tumilapon si tatay palabas sa silid ritwalan. Kagad ko siyang nilapitan habang si Puti ay nanatiling nakatingin sa pintuang nawasak. Ay, ano pong nangyari? Si Bino, Ano pong nangyari kay Bino? Tumuro si Tatay Pani sa silid ritwalan. Kumakahul-kahul pa nung una ang aso roon pero kalaunan ay nabahag na rin ang buntot nito. Hanggang sa unti-unti na ngang lumabas ang kapatid ko mula roon. Si Bino ay nakatayo sa pintuan. Walang suot ang itaas na katawan. Ang balat niya ay may mga bitak na parang lumang lupa at sa pagitan ng mga yon, may mga gumagalaw na kung anong klase ng hindi ko maintindihan. Ano pong nangyari kay Bino, Tay? Bakit siya nagkaganyan? Anong klaseng halimaw yan? Aswang po ba talaga yan? Oo anak, isang uri ng aswang yan. Sinumpang aswang. Nakakita na ako niyan nung kaedad mo pa lang ako. Hindi ko alam ang eksaktong tawag dyan pero naririnig ko ang lolo ko na tinatawag yung idwang. Idwang? Bago pa makasagot si tatay, ay narinig na namin ang pagsigaw ni Bino. Nang tingnan ko ang aswang na idwang, ay hindi ko na makilala ang nakababata kong kapatid. Parang ibang nilalang na talaga ang kaharap namin. Isang halimaw at hindi isang kapamilya. Tay, anong gagawin natin? Tumakbo ka na anak, bilisan mo. Pero paano po kayo? Iwan ako anak. Sige na, hindi ko po gagawin yan tay. Aakayin ko po kayo. Mamamatay lang tayo rito pareho kapag inakay mo pa ako. Sige na, tumakbo ka na anak. Hindi na naman natapos ni tatay ang pagsasalita dahil nabaling na sa amin ang atensyon ng aswang. Sinalakay kami nito kaya dali-dali kong hinatak si tatay. Napatras kami sa isang sulok malapit sa kusina. Pagkaharap ko kay Bino, pulang-pula ang mga mata niya na talagang nanlilisik. Mas lalo kong nakita ang itsura niya bilang isang aswang na idwang. Mas nakakatakot pala talaga yun, Kabanong. Mas nakakatakot pala talaga yun, Kabanong, sa malapitan. Dahil yung bitak-bitak na katawan niya ay parang may kung anong kumikislot-kislot. Muli siyang sumugod, kaya hinatak ulit si tatay pero humarang siya sa amin. Dahil dito ay nagkahiwalay kami ng landas ni tatay. Siya ay napunta sa ilalim ng lamesa, habang ako naman ay sa bandang banyo. Tumama ang ulo ko sa gripo kaya dumugo ang noo ko. Paghawak ko roon ay sumasagana na ang dugo dahil medyo malalim ang tama. Sinubukan kong tumayo pero dahil sa basa ang sahig kaya natumba na naman ako. Sa ikalawang pagkakataon ay tumama na naman ang ulo ko sa gripo kaya mas lalo itong dumugo. Mahilo-hilo ako, Kabanong.
pero sinikap kong makatayo pa rin dahil inaalala ko ang tatay. Pero saka ko lang napagtanto na hindi pala ang tatay ang susunod na sasalakayin ni Bino. Ako pala mismo. Kitang-kita ko kung paano siyang suminghot-singhot sa hangin hanggang sa maamoy niya ang dugo na tumatagas sa noo ko. Dahil doon ay parang mas lalo siyang naging agresibo. Hanggang sa ang mga bitak-bitak sa katawan niya ay mas lalong lumaki. Mas lalo kong nakita ang mga kung ano-anong kumikislot doon. At nanlaki ang mga mata ko matapos malaman kung ano ang mga yon. Halos masuk-asuka rin ako dahil sa matinding lansa at baho ng amoy na pinagsama-sama mula sa mahahabang nilalang na gumagapang palabas sa bitak-bitak na katawan ni Bino. Para yung mga alupihan pero mas malalaki at mas matataba. Sobrang baho talaga, Kabanong, at talagang nakakatakot ang itsura. Mga alam, sipsipin niyo po yan. Pasukin niyo ang buong katawan niya at sairin ang buo niyang laman loob mula sa... Mas lalong nanlaki ang mga mata ko dahil sa matinding takot. Alam ko kasi sa sarili ko ng mga oras na yun, Kabanong, nakatapusan ko na. Kumakap-kap pa ako sa bulsa pero wala na pala roon ang mga pangontram panaboy sa aswang. Nahulog at gumulong pala malapit sa inidoro. Sinikap kong gumapang para abutin yun hanggang sa maramdaman kong isa sa mga malaalupihang nilalang na gumagapang nasa paa ko. Pagkaabot ko ng maliit na garapon ay dali-dali ko itong binuksan at sinaboy sa nasabing nilalang. Kumislot-kislot yun at nahulog sa binti ko. Saka umapoy. Ganun na rin ang ginawa ko sa iba pa. Wala na akong alam kung may matamaan ako o wala. Basta saboy lang ako ng saboy. Nakita kong napatras si Bino, kaya lumakas ang loob ko. Pero alam kong hindi siya basta-basta natinag sa ginawa ko. Galit na galit siya at parang mas lalo pang naging mabalasik ang mga tingin niya. Nang magkakasunod na umapoy ang malaalupihang nilalang, ay biglang nagsisisigaw ang aswang na Idwang, na parang siya ang nasasaktan sa nangyayari. Wisit ka! Wisit ka! Anong ginawa mo sa mga alaga ko? Pinatay mo sila! Pinatay mo sila! Umanda ka sa akin! Sinamantala ko na ang pagkakataon. Kahit duguan ng noo at mahilo-hilo, Kabanong, ay lakas loob akong lumabas ng banyo at umiwas sa nagwawalang si Bino. Hinanap ko si Tatay Pani sa ilalim ng lamesa pero wala na siya roon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Pero ang alam ko lang ay hindi pa kami ligtas. Bukod kasi sa kasagupa naming aswang na Idwang na si Bino, meron pang mga kalaban sa labas na kanina pa naghihintay sa amin. Ay, nasaan ka? Nandito ako, anak. Nakahinga ko ng maluwag pagkakita sa kanya sa silid-ritwalan. Nakatayo siya roon at bitbit ang ibang gamit na panlaban sa mga aswang. Naroon din ang anting-anting na ginamit kay Bino, pero durug-durug na ito. Paglabas niya ay inabot niya sa akin ang bag at kumalansing yon dahil sa mga garapon. Inakay ko kagad siya palabas habang si Bino ay patuloy pa rin na nagwawala dahil sa sakit ng pagkasunog. Pero pagbukas namin ng pinto ay tumambad kagad sa paningin namin ni Tatay ang iba pang aswang. Sinabuyang kagad ito ni Tatay ng pangontra. Nang matamaan sa muka ay napaatrasyon biglang nasunog. Wala na kaming sinayang pang oras. Habang hindi pa nakafocus ang atensyon sa amin ni Bino, lumabas na kami ng bakuran. Pero may mga aswang pa rin na mga sumunod. Hindi nga namin napansin ang isa na patalon sa amin. Mabuti na lang ay kumahol si Puti at muling sinunggaban ng aswang. Nagpambuno sila pero nanalo ang aso namin. Pagkatapos ay sinabuyan na kagad ni Tatay ng pangontra ang aswang hanggang sa masunog ito. Nang makalabas na kami ng gate, ay biglang kumalampag ang pinto sa bahay. Napalingon kami roon at nakita namin na nabuwal. Mula roon ay tumindig si Bino. Umuusok ang katawan niya at galit na galit talaga. Tara na po, Tay! Huwag na kayo magpaiwan! Pakiusap! Hindi kayo mananalo sa kanya sa lagay niyo! Nagawa niya nga madurog yung agimat eh! Bino, Nang marinig ko yun kay Tatay,
Naghalo ang awa at pag-aalala ko sa kanya. Kahit ako man ay hindi gusto itong mga nangyayari. Pero wala kaming magawa pareho kundi makipagsagupa sa kapatid kong nilamon na ng pagiging halimaw. Inakay ko si tatay palayo pero narinig pa naming sumisigaw si Bino. Sigaw na parang nagtatawag ng iba pang uri ng aswang na sumalakay sa amin kanina. Bago siya tuluyang mawala sa paningin namin, bago kami lumiko sa kabilang iskinita ay narinig ko pa siyang nagsalita ng malakas. Hindi niyo ako matatakasan. Mamamatay kayong lahat ng kabigto. Kayong lahat dito sa baryo. Wala akong ititira kahit na isa. Alam kong narinig din yun ni tatay kaya mas lalo kong naawa para sa kanya. Katulad ko kasi, mahal na mahal niya rin talaga si Bino. Itinuring talaga namin siyang kadugo at parang tunay na amin. Pero wala na talaga kaming magagawa dahil nabigo kaming makontrol ang selyo. Sinundan namin si Puti kung saan pupunta. Dahil hindi ko rin alam, para bang may isip at talino ang aso kung saan kami dadalhin na ligtas na lugar. Pero kakaiba ang kapaligiran noong gabing yun, Kabanong. Dahil matapos sumigaw-sigaw kanina si Bino na parang nagtatawag, naramdaman namin ni tatay ang kakaibang presensya. Presensya na galing sa kasamaan at mabigat ito. Pati nakakadagdag ng panghihina. Sinundan lang namin ng sinundan si Puti hanggang sa habang tinatahak namin ang daan ay nakita kong isang anino na mas mabilis pa sa aso. Mas tahimik pa sa hangin. Kasunod ng mahina nitong pagpungol, nakita ko kung paano maging alerto si Puti. Siguradong nararamdaman nitong may aswang na sa paligid. Kaya naging alerto rin kami ni tatay. Magtago tayo sa gilid ng puno, tay. May aswang na sa paligid. Iwan mo na lang kasi ako, anak. Namamanid na ang balakang ko sa sakit. Makakabigat lang ako sa iyo. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, tay. Si Bino, hindi ko nailigtas sa kapatid mo. Nilamon na siya ng sumpang yon. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, tay. Dahil alam ko po, alam niyo rin sa sarili niyo na ginawa niyo pong lahat, tay. Pero hindi ako nagtagumpay. Nagtagumpay man po kayo o hindi. Hindi na importante yun sa ngayon, tay. Ang mahalaga kumilos kayo at magsikap. Kayo wag niyo na pong sasabihin na magpapaiwan kayo dito. Dahil hindi ko po kayo iiwan kahit anong mangyari. Papatayin tayo ni Bino. Ang kapatid mo. Dahil hindi ko rin po alam ang sasabihin, Kabanong, kaya niyakap ko na lang si tatay ng mahigpit. Hindi ko lang ipinalata sa kanya ng mga oras na yon pero napaiyak din talaga ako. Mas tahimik lang dahil ayaw ko makita niya na pati ako ay napapanghinaan na ng loob. Gusto ko pong maramdaman ni tatay ng mga oras na yon na pwede siyang humugot ng lakas sa akin. Kaya ako nagpakatatag hanggang sa pumanatag ang kalooban niya. Natala lang kami sa ganoong proseso nang marinig naming umaangil na naman si Puti habang paatras sa amin. Tumingin kami ni Tatay Pani sa direksyon kung saan nakatingin ang aso hanggang sa may nakita kaming tila pasuray-suray na imahe. Nang matapat yon sa paandap-andap na ilaw ng lumang poste, doon namin nakita ang isang lalaki. Si Mang Timang, na palasing-lasing ang paglalakad. Kilala ang nasabing Ginoo sa lugar namin bilang isang sugalero, sabongero, lasinggero at lahat ng klase ng ero na pwedeng gawin ng isang lalaki. Nagpatuloy sa pag-angil si Puti habang papalapit siya hanggang sa may makita pa kaming kasunod niya. Nang mahagip ng paningin ko ang mga namumulang mga mata sa likuran ni Mang Timang, doon ko napagtanto na huli na ang lahat. Sinunggaban na siya ng aswang sa likod at kinubabawan. Saka kinagat sa liig habang kinakalkal lang tiyan niya. Hindi na nakapanlaban pa ang lasinggero pero sinubukan ko pa rin lumapit para iligtas siya. Sinubuyang unang pangontra ang aswang pero nakaiwas yon. Pagtalon pa atras ay tumayo lang siya sa harapan ko. Habang ngumunguya-nguya, pagkalaon ay idinura niya ang bahagi ng buto na nasama niya sa pagkagat sa katawan ni Mang Timang. Nang balikan ko ng tingin ang nasabing Ginoo, wala na yung buhay at nangingisay-ngisay na lang ng bahagya ang katawan. Napakuyom ako ng kamao.
habang sa kabilang kamay ay naroon ang garapong may lamang pangontra. Ngumisi pa sa akin ang aswang kaya nakaramdam ako ng galit at sa kanya ko ito ibinunton. Uy! Uy! Puti! Walang pag-aalinlangang sumugod si Puti sa aswang hanggang sa madali niya ito sa liig. Nakalmot pa ito pero hindi nagpatinag ang aso. Tinapyas talaga nito ang leeg ng aswang bago tigilan. At doon ko naman hinakis ang panghontra. Hindi na nagawang makatakas pa ang aswang dahil nagliyab na siya. Nilapitan ko si Puti at hinimas-himas habang nakatingin sa nasusunog na aswang. Hanggang sa nakarinig na kami ng makakasunod na alulong ng aso sa iba't ibang bahagi ng baryo. Napatingin ako kay tatay at lumapit sa kanya. Sumunod naman ang aso sa amin, pero nang makarinig kami ng iilang sigawan mula sa hindi kalayuan, ay doon na kami nag-alala para sa mga taga-baryo. Anak, sinisimulan ng salakayin ni Bino at ang mga kampon niya ang baryo. Saan po tayo pupunta, tay? Hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil bigla kaming kinahulan ni Puti. Tumakbo siya pagkalaon, pero bumalik din kagad na para kaming gustong pasunurin. Nagkatinginan kami ni tatay na parabang nagkausap sa mga mata. Inakay ko na nga ang ama ko at maingat naming sinundan ng aso. Nagulat kami pareho dahil dinala niya kami sa kabilang parte ng baryo, papunta sa ilog at sa kuwebang malapit doon. Pagdating namin sa bukana, pareho kaming nagtaka ni tatay dahil biglang nawala si Puti at tumahimik. Puti! Nasaan ka na? Anak, bumalik na tayo sa baryo. Kailangan natin mapigilan si Bino bago pa siya makapatay ng marami ron. Saka na natin balikan yung aso. Pero tay, nangihina ka na. Hindi ba namamanhid na yung baywang mo? Hindi ko rin kakayanin kapag bumalik tayo ron. Kaya maiwan na lang po kayo rito. Ako nang hahanap kay Bino at tutulong sa mga taga-baryo. Pipigilan ko ang kapatid ko sa abot na makakaya ko, tay. Baka mapahamak ka. Wala kang tunay na karanasan sa pakikipagsagupa sa mga aswang. Pasensya na po kung medyo sarkastiko tong sasabihin ko. Hindi naman talaga tayo maharap sa mga aswang dahil hindi naman tayo mga antingero. Pero ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo na mag-iingat po ako. Huwag niyo na po akong alalahanin. Nag-aalala talaga ako sa iyo, anak. Akala ko ba gagawin mo ang lahat para hindi mangyari ang ganito, ha, Pani? Manang Suping, kayo po ba yan? Angelita. Ako nga ito, iho. Ang laki-laki mo na. Binatang-binata ka na talaga. Salamat po. Kayo po parang hindi po tumatanda. Parang ganyan pa rin po ang itsura nyo nung huli ko kayo makita. Yan ang sikreto kapag naniniraan ka lang sa madilim na kuweba. Matagal po kayong nakatira rito? Pero ano pong ginagawa nyo rito? Teka, bakit kasama nyo po si Puti? Alaga ko ang asong ito na si Bughaw. Puti pa lang ipinangalan niyo, ha? Bughaw? Sinadya kong iligaw siya sa baryo para makapagmatsyag hanggang sa mapatpad siya sa bahay ni Aling Sandra. Niloob din talaga ng kapalaran na mapunta siya sa inyo nang sa ganun makatulong sa ganitong sitwasyon. Kaya po pala matalino ang aso. Ngayon, Pani, sabi mo sa akin ngayon na mali ako sa mga sinabi ko sa iyo noon. Gusto niyo ba akong sisihin, Manang Suping? Tatanggapin ko ho yun. Pero hindi ko pinagsisisihan na kinupkop, binihisan at kinalinga ko si Bino. Nakatatak na yun sa puso ko, niyang hilito. At alam kong ganun din sa anak kong si Bino. Anak, talagang pinanindigan mo na ang pagtawag na anak sa idwang na yon. Manang, dahil totoong itinuring ko siyang tunay kong anak. At itinuring din siyang tunay na kapatid ni Angelito. Pero hindi pa rin maalis na siya ang magiging dahilan na kapamakan ng mga tao sa baryong ito. Asa ba? Pero hindi pa rin maalis na siya ang magiging dahilan ng kapahamakan ng mga tao sa baryo. Alam ko ho yan. Kaya ginagawa ko na ng paraan. Paraan? Sa lagay mong yan? Paano mo ngayon gagawa ng paraan tong nangyayari? Hindi ko pa alam. Pero iisip ako. May liligtas ko ang baryo at ang anak ko. Huwag ka magtanga-tangahan na naman, Pani. Hindi mo siya anak. Hindi mo anak ang halimaw na yan.
Huwag niyong tawaging halimaw si Bino o Idwang o Aswang. Hindi aswang si Bino. Hindi aswang ang anak ko. Pa, yung sinasabi mong hindi papatay sa ating lahat ngayong gabi? Mawalang galang na po, Tay. Manang, alam kong mali ang makisagot sa usapan ng mga nakatatanda. Pero pwede po bang saka nyo na pagtalunan ng tungkol dyan? Malamang po sa mga oras na to nakakagulo na sa baryo. Bago kami dalhin dito ni Puti o ni Bughaw, nakakarinig na kami ng mga sigawan At napatay mismo ng aswang sa harap namin ni Tatay ang lasinggerong si Mang Timang. Habang nagpapalit po kayo ng mga pananaw sa buhay nyo at kung sino ang totoong tama, malamang inuubos na naman ng mga aswang yung mga nandun sa baryo. Kaya mawalang galang na po Magtulungan na lang po muna tayo. O kung ayaw nyo, ako na lang munang aalis papunta ron. Aswang po ba yun? Napatingin kaming lahat sa direksyong itinuro ko. Mula kasi sa itaas na bahagi ng kuweba, sa may kapunuan ay may nakita akong 5 pares na mga namumulang mga mata. Napansin ko rin na nagsimulang umangil si Puti o Bughaw o kung anumang pangalan talaga ng aso na malayo naman sa kulay niya. Nang tuluyang lumitaw ang mga yon na nagtatago sa dilim, ay tumambad na nga sa amin ang mga aswang na siyang itinuturing naming alagad ng Idwang na si Bino, ang kapatid kong aswang. Ano pong gagawin natin? Tay, Manang, medyo marami-rami po ang mga yan. Bago ko pa matapos ang aking sinasabi, ay nauna nang sumugod ang aso. Naggulat ako nang tinapik ako sa magkabilang balikat ni Tatay Pani at Manang Suping. Hindi ko tuloy alam kung sino ang una kong kakausapin sa kanilang dalawa. Anak, tulungan mo si Puti. Kunin mo itong mga garapon na pangontra at alam mo na naman ang gagawin. Epektibong pambulag ito sa mga aswang. Huwag kang galala, dala ko na muna ang bahala sa tatay mo. Kailangan kong pagalingin ang mga sugat niya bago pa lumala. Pero hindi ko kailangan Manahimik ka, Pani. Sige na, iho, ang hilito. Tulungan mo si Bughaw. Hindi siya pwedeng mamatay dahil malulungkot ang kapatid mo. Nang marinig ko yun, napangiti ako dahil sa kaloob-looban ay tanggap din naman ni Manang Suping kahit sino pa si Bino. Sadyang hindi lang talaga maganda ang pagkakataon, Kabanong. Hinayaan ko na nga muna sila dahil umabante na ako. Hindi ko rin alam dahil bigla na lang akong nagkaroon ng tapang. Parang nagsanga-sanga ang determinasyon ko na kumalaban sa mga aswang para mailigtas si Bino pati ang mga taga-baryo. Nang makita ko na kinakagat-kagat na sa leeg ni Puti ang isang aswang, lumapit kagad ako roon at isinaboy sa halimaw ang pangontra. Pagkatapos ng mangisay ay bigla na lang nag-apoy at nasunog. Pero hindi nagpaawat ang 4 na natitira dahil galit silang sumugod sa amin nang sabay-sabay. Tumakbo ako para magtago sa puno. Si Puti naman ay umikot at kagad sinunggaban sa likuran ng isa pa. Tinumbok niya kagad ang ulo kaya sinaboy ko kagad doon ang pangontra hanggang sa mag-apoy na rin yon. Pero hindi ko inaasahan ang nangyari. Mula sa magkabila kong gilid ay sabay na umatake sa akin ng 2 aswang. Pag-atras ko ay nabitiwan ko ang bag ni Tatay kung saan nakalagay ang mga garapong pangontra. Sakto pa na natalisod ako sa isang ugat dahil sa madilim na paligid. Dumausos ako pababa hanggang sa mapunta sa gilid ng sapa. Pagtayo ko ay nasa harapan ko na pala ang isang aswang. Kinalmot ako nito at ramdam na ramdam ko na parang napunit ang pisngi ko. Mabuti na lang ay laging to the rescue si Puti sa akin. Dinamba niya sa likod ang aswang pero may isa pang sumunod at pinagkakakalmot din siya. Nang makita ko yon, kahit nasasaktan ako ng husto, ay dali-dali akong tumayo. Hindi ko na rin alam kung anong mangyayari sa paligid, Kabanong. Kumupaka pa lang ako sa gilid ng sapa ng kung ano-ano hanggang sa may mahawakan akong solid na bato. Pinagpupupok ko ng salitan ng mga aswang hanggang sa parang nadurog ko na nga yata ang mga ulo nito. Tumigil lang ako nang marinig ang mahinang pag-ingit ni Puti. Nang tumingin ako sa bandang kaliwa, nakita ko siya na nakadapa, duguan at nanghihina. Dali-dali akong lumapit at binuhat siya. Tumatagas-tagas pa nga sa kamay ko ang mga dugo galing sa malalalim niyang sugat. Napuruhan talaga siya ng gusto mula sa aswang kanina. "Puti, lumaban ka!"
Pinilit pa nga na gumalaw ng aso. Aawatin ko sana pero parang nagmatigas to kaya sinundan ko na lang. Hanggang sa makita kong kinaroroonan nila Tatay Pani at Manang Suping. Sa unahan nila ay pasugod ang aswang at di nila ito namamalaya dahil abala sila pareho. Ginagamot kasi na matandang babae ang tatay ko at talagang nakafocus sila roon. Huli naman akong tatakbo pa ako. Alam kong di na ako aabot kaya sumigaw na lang ako para magbabala sa kanila. Pero saka ko lang namalaya na nasa likuran na ng aswang si Puti. Bago pa makatalo ng halimaw ay sinunggaban na siya ng aso. Nagpagulong-gulong sila pababa papunta sa madilim na bahagi ng kuweba. Nagulat lang at natigilan sina Tatay Pani at Manang Suping. Ako man din ay natulala Kabanong. Bago tumakbo palapit doon. Ayos lang ba kayo, Tay? Manang? Oo anak, si Puti. Puntahan mo si Puti. Gamitin mo yung lampara sa luma kong supot. Opo! Bumaba ako dala ng lampara habang patuloy na pinakikinggan ng ingay ng aso at aswang na naglalaban. Pagdating sa may kalalimang parte ng kuweba, nakita ko ang mga dugo. Hanggang sa makita ko na nga rin ang aswang na wala ng buhay. Wasak ang mukha nito. Iginala ko pa ang lampara at nakita ko sa hindi kalayuan ang mga bakas ni Puti na dugo ang kulay. Sa pinakadulo ay naroon siya. Nakadapa at kitang-kita ko sa mga mata niya ang panghihina. Nakita ko na po si Puti! Kinuha ko siya kagad at binitbit pa itaas. Sakto pagdating ko sa bukana ay tapos na si Manang Suping sa pagpapagaling kay tatay. Manang, makakaya niyo po bang pagalingin si Puti? Baka po kumapaano siya eh. Marami nang nasayang na dugo sa kanya. Ayaw ko mang sabihin to pero sa ginawa kong pagpapagaling sa tatay mo, marami na rin ang enerhiyang nawala sa akin. Ilang araw pa ulit bago tuluyang bumalik ang lakas ko sa panggagamot. Matanda na ako, kaya hindi na rin gaano kabilis ang bawi ng lakas ko. Kahit mga halamang gamot lang po, parang awa niyo na. Hindi po pwede mamatay si Puti. Mahalaga siya kay Bino. Kaya mahalaga rin po siya sa akin. Sa amin ni tatay. Pasensya na ang hilito, pero sa dami ng nawalang dugo sa kanya, kahit ang mga halamang gamot ko ay wala ring magagawa. Magagamot lang ang sugat pero hindi ang dugong nasayang. Dahil sa mga sinabi niyang yun, ay napayakap ako ng maigpit sa kawawang aso. Dito ko lang din naintindihan Kabanong na kaya pala maraming umiiyak sa tuwing namamatayan sila ng alaga. Mahirap pala ang ganoong pakiramdam dahil para ka na rin namatayan ng totoong taong mahal mo sa buhay. Hinimasimas na lang ni tatay ang balikat ko. Pagkatapos ay saka siya tumayo. Manang, iiwan na ho muna namin si Puti sa inyo. May kailangan pa kaming gawin sa baryo. Oo, hindi ko na rin kayo masasamahan kahit gustuhin ko man. Sa dami ng nawala sa aking enerhiya. Siguradong hindi rin ako makakatulong sa inyo. Salamat po sa pagpapagaling sa akin. Sa kabila ng katigasan ng ulo ko, hindi niyo pa rin pala kami pinabayaan ng mga anak ko. Lagi lang kayong nakamasid. Kaya pala madalas maraming pagkakataon na parang nararamdaman ko ang presensya niyo sa paligid. Tama nga ako na nakamasid ka lang sa amin. Kahit naiinis ako sa ginawa mong desisyon, hindi ko naman kayo pababayaan. Pangako ko yon sa lola pa rin mo, ang matalik kong kaibigan. Salamat ho ng marami. Kayo na ho ang bahala kay Puti. Oo, ako na muna ang bahala kay Puti. Gagawin ko ang makakaya ko para mailigtas siya. Sige na, umalis na kayo. Pero kunin mo ito. Meron ho kayo niyan. Bakit niyo binibigay sa akin ng kwintas ng batik na hiyas ng mga manggagamot? Narinig ko to noon kay Lolo at Lola. Ang kapangyarihan nito ay matindi na kayang gumamot ng kahit anong sakit. Matagal kong hinanap yan. Nagkataon na nung makita ko saka nangyari ang mga ito. Bago pa maibigay sa iyo. Sige na, gamitin mo. Ito ang magpapagaling kay Bino. Pero hindi naman ho sakit ang meron si Bino. Nananalaytay sa kanya ang dugo ng idwang na aswang. Tama ka dyan.
Pero sa malalim kong pagsasaliksik sa lihim ng karunungan, napag-alaman kong hindi lang namamana ang pagiging igwang. Meron ding ipinapasa lang sa pamamagitan ng pinakamadilim na ritual. At kung ang nangyari kay Bino ay dahil sa pinakamadilim na ritual, matatanggal sa kanya ang sumpa. Kayang-kayang alisin ng batik na hiyas ang sumpa sa kanya, kasama na ang paglilinis ng buong katauhan. Pero paano kung hindi hugali sa pinakamadilim na ritual? Hindi ko rin alam ang sagot, iho. Ang tanging paraan na lang ay subukan. Kung ganun ay, subukan na po natin, Tay. Tara na po, at huwag na tayo magkaksaya pa ng oras dito. Baka maubos na ang mga tao sa baryo bago pa natin magawa ang mga ito. Tama ang sinabi mo, Angelito. Pero mag-iingat kayo dahil hindi basta-basta ang mga aswang na igwang. Isa sila sa mga pinakaluma na halos wala nang nakikilala. Mapanganib dahil kinakasihan sila ng demonyo. Ang mga malaalupihang nilalang na lumalabas sa katawan nila ay sinasabing galing mismo sa impyerno. Kasihan nawa kayo ng ating Panginoon. Pagkatapos ng ilang pang pag-uusap at paghahanda, kinamot din ng mga halamang gamot ang aking sugat. Pero hindi rin kami nagtagal. Umalis na nga kami ni Tatay sa kuweba. Naiwan si Manang Suping na ginagawa ang lahat para madugtungan ng buhay ni Puti. Dinala namin ang iba pang mga kagamitang pangontra at agad ikinuntas ni Tatay ang batik na hiyas. Nagulat kami dahil napakatahimik pagbalik namin sa baryo. Pero hindi ito ang katahimikan na gusto namin. Halata kasi na may kakaibang nangyari. Amoy na amoy ko yun sa paligid. At hindi nga ako nagkamali. Dahil pagdating namin sa tanggapan ng baryo ay may mga tao roon na tila takot na takot. Pinakakalma lang sila ng mga opisyalis pero dahil sa taranta ay nagkagulo-gulo na talaga. Mabuti na lang ay nakapasok ang lahat sa loob dahil na rin sa husay ni Aling Iska sa pakikipagkomunika sa mga tao. Kahit medyo hindi ko gusto ang ugali ng babaeng yon, Kabanong, may respeto naman ako sa kanya pagdating sa mga ganitong bagay. Yun nga lang talaga ay mas nakakainis siya sa maraming bagay. Nang makita niya kami ni Tatay ay kinawayan niya kami. Lumapit kaming mag-ama at umaktong walang kinalaman sa mga nangyari. Hindi kasi po pwedeng malaman ng mga taga-baryo na si Bino ang dahilan ang lahat ng gulo ngayong hating gabi. Pumasok na kayo rito! Madali kayo! Delikado ngayon sa mga bahay-bahay dahil may mga kung anong halimaw raw ang gumagala. Narinig kong napatay na si Timang, pati si Kapraning at si Aning Tuleleng. Tapos yung mga tanod, nakikipagabulan doon sa halimaw na may bitak-bitak sa katawan. Tapos may lumalabas na malalaking alupihan. Ano ba nangyari dito sa atin? Nawala nga ang aswang na kumakain ng mga hayop. Ito naman ang dumagdag. Teka, nasaan si Bino? Ha? Ano po kasi? Diyos ko po naman, saan nyo iniwan yung batang yon? Hinahanap pa rin namin siya. Nagkahiwa-hiwalay kami habang papunta rito. Huwag mong sabihin may nakaharap pa kayong halimaw. Oo. Diyos ko, kaya pala mga duguan kayo. Ayos lang ba kayo? Sana ayos lang din si Bino at sana makapunta siya rito. Sigurado magiging ligtas na tayo bago pa makarating ang mga pulis galing sa bayan. May mga pulis na darating? Oo. Nagpatawag na si Kapitan Hukugan ng mga re-responde sa atin. Kaya pumasok na kayo. Hindi kami papasok sa tanggapan. Hahanapin namin si Bino. Yung sinasabi mo kanina, yung mga tanod, saan sila nakikipagabulan? Doon, malapit sa tuloy sa pinakadulo na papasok na sa gubat. O sige, pupunta na kami ron. Sigurado kayo? Mapanganib. Mas nanganganib ang buhay ng anak ko, kaya kailangan ako ron. Wala nang nagawa si Aling Iska para pigilan kami. Hindi na nga rin siya nakapagtanong pa ng kung ano-ano dahil wala na kaming oras. Tumakbo na kagad kami ni Tatay sa bandang tulay sa pinakadulo papasok sa gubat. Habang papalapit kami roon ng papalapit, ay mas naririnig ko ang mga ingay. Mga alulong na mga aso, sigawan, nabulaho na ibon at kung ano-ano pa. Habang pinagmamasdan ko si Tatay, kahit kalmadong mukha niya, alam kong kinakabahan siya. Katulad ko, determinado kami pareho na maligtas ang kapatid ko. Kaya umaasa kami, Kabanong, nagagana ang batik na hiyas.
Tinapik ko ang tatay sa balikat sa kangumiti. Sinuklian niya rin ako at mas lalo pa namin binilisan ng pagtakbo. Hanggang sa may makita kaming patrol na tricycle. 3 ang sakay na mga yon na nagsusumigaw sa takot habang nakikipaglaban ng buhay nila sa mga malaalupihang nilalang. Dali-daling lumapit si tatay at sinabuyan ng nakakatakot na halimaw. Nasunog ang mga yon, kaya nakarinig kami ng malakas na hiyaw at ungol mula sa hindi kalayuan. Ganun na ganun ang nangyari nung una kong masunog ang mga alaga ni Bino. Para rin siya ang nasasaktan. Siya na po yun, tay. Oo nga. Tara na po. Kuya Inkong, Kuya Isaac, Kuya Paeng, bumalik na kayo sa tanggapan. Delikado rito, kaya magmadali na kayo. Matapos magpasalamat ng 3 tanod, ay sinabi nga nila na may 2 pang tanod na naiwan malapit sa tulay. Umalis na rin sila kaagad, kaya tumakbo na kami ni tatay. Nang makita ko ang tulay, nakita ko rin ang sinasabing 2 tanod. Patay na ang isa dahil pinaghahatiin na ng 2 aswang. Habang ang isa na nakilala naming si Kuya AJ ay tila nakikipagpatintero pa sa kanyang buhay. Tay, ako na pong bahala kay Kuya AJ. Hanapin niyo na po si Bino. Siguradong nandito lang siya. Sigurado ka, anak? Opo, tay. Ipaubayan niyo na po ito sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin. O sige, mag-iingat ka. Kayo rin po. Iligtas niyo po ang kapatid ko. Pagkatapos naming magkaintindihan, ay naghiwalay na kami ng landas. Na walang parang bula ang tatay habang ako naman ay nilapitan ni Kuya AJ. Nang makita niya ako, ay inakala pa nga niyang aswang din ako kaya binato niya ako ng hawak niyang pamalo. Mabuti na lang ay naiwasan ko yon. Napailing lang ako at hinatak siya habang nakadapa at nagwawalang parang bata. Sumunod sa amin ang galit na aswang. At dahil umuungol din yun na parang nagtatawag, ang 2 pang aswang na nilalantakan ng isang tanod kanina ay napunta na sa amin ng atensyon. Mas lalo tuloy nagsisisigaw sa taranta at takot si Kuya AJ. Nakakabingi at para siyang babae sa tinis ng kanyang boses. Kuya AJ, uminahon ka lang! Kapag nilakasan mo ng nilakasan ng boses mo, lalo lang tayo makakagawa ng atensyon eh. Pero sa halip na makinig at tumahimik, ay lalo lang siyang nag-ingay na parang batang inagawa ng candy. Naintindihan ko naman dahil takot na takot siya. Pero dahil sa nakakarindi ang matinis niyang boses, kaya ang ginawa ko kabanong ay sinuntok siya sa muka. Bigla siyang natamimit na tulala, habang umahawak sa ilong niyang dumudugo. Pasensya na, Kuya AJ. Ang kulit mo kasi. Sinabi ko naman sa iyo na huwag kang maingay. Sumunod na lang sa sasabihin ko. Tumakbo ka sa bandaron at magtago ka sa likod ng puno, ha? Kapag umalis ka ron, sigurado nga abulin ka na ng mga aswang na yan at mamamatay ka. Nakita mo yung nangyari sa kasama mo? Nagkapira-pirasyo ang katawan niya? Ganun na mangyayari sa iyo kapag hindi ka nakinig sa sinabi ko. Para rin siyang batang sumunod sa akin. At eksakto rin ang pag-atake ng 3 aswang dahil wala na ang distraction. Kinuha ko kagad sa bag ang mga garapon at matapang na sinugod. Siniguro ko na hindi na ako matatamaan ng mga kalaban dahil ayaw ko na mangyari yung nangyari kanina na dahilan kung bakit nalagay ngayon sa alanganin ng buhay ni Puti. Pagtalo ng 3 aswang ng sabay-sabay ay pinadosus ko ang sarili ko. Pagkatapos ay tumingala ako saka isinaboy sa gitna nila ang 3 garapon ng pangontra. Nang tumama ito sa kanilang mga muka at nabasag, kumalimuyak ang amoy ng talumpunay na may halong paminta. Napasingot sila ng sabay-sabay at napabahing. At ito ang naging tila dahilan ng kanilang pagkamatay. Nagsilbi kasing mitya ang bahing nila at sabay-sabay din silang umapoy. Napangiti ako habang pinagmamasdan ng mga aswang na nagkakakawag para lang mabuhay. Nagkanya-kanya sila ng karipas papunta sa gilid ng tulay para tumalon at maisalba ang sarili. Pero hindi ko inayaang mangyari yon. Sinundan ko sila at isa-isang ginilitan ng leeg. Hingal akong napatingin kay Kuya AJ pero naggulat ako nang may papunta na sa kanyang malaalupihang nilalang. Nagmadali akong tumakbo pero huli na dahil nasunggaban na siya ng isa.
Kitang-kita ko kung paano yung pumasok sa kanyang bibig dahilan para siya ay mapahiga sa lupa. Paglapit ko ay nangingisay-ngisay na siya habang palipat-lipat ang paghawak ng kamay sa leeg, sa tiyan at sa iba't ibang bahagi pa ng katawan. Maya-maya'y tumingin siya sa akin at tila inabot ang mga kamay ko na para ring humihingi ng tulong. Pero sa huli ay nawalan na siya ng buhay. Nakakalungkot man, pero wala na akong nagawa kundi hintayin ang paglabas ng malaalupihang nilalang sa katawan niya. Inabangan ko itong lumabas sa dila at saka ko sinabuyan ng pamatay. Nagliyab ito dahilan para marinig ko na naman ang ungol at sigaw ni Bino mula sa kung saan. Sobrang lapit na lang niya. Si tatay, sana okay lang siya. Tiningnan ko ulit si Kuya AJ na siguradong patay na. Ipinikit ko na lang ang mga mata niya at inayos sa mga kamay na inilagay ko sa dibdib. Saka ako tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Bino. Dahil nasa bandang ilalim sa pinakadulo ng mahabang tulay na bato ang boses, doon ako pumunta. At doon ko nga sila naabutan, Kabanong. Una kong binalingan ng atensyon si tatay na atras ng atras dahil sa mga malaalupihang lumalabas sa bitak-bitak na katawan ni Bino. Ay, nandito na po ako! Ako na pong bahala sa mga yan! Gawin niyo na po ang dapat kong gawin! Sige anak, Lumapit kagad ako sa kinaroroonan ni tatay at hinarap ang mga malaalupihang nilalang. Isa-isa ko yung sinabuyan ng pamatay hanggang sa magliyab ng makakasunod. Umungol na naman sa sakit si Bino. Pagtingin ko sa kanya ay para siyang bulati na binudbura ng asin dahil sa pagwawala. Pero hindi pa rin siya nagpatinag. Kaya hindi rin ako tumigil. Kahit masakit sa akin na makita na nagkakaganon na siya, kinailangan kong gawin ang dapat kong gawin. Hanggang sa tuluyan siyang manghina. Nang makita ko siyang napaluhod, ay saka ako minasdan si tatay na papalapit na. Pero kitang-kita sa mga mata niya ang pag-aalangan. Ay! Gawin niyo na po! Huwag na po kayo magdalawang isip! Ay! Gawin niyo na po habang nakihinit pa siya! hindi ko yata kaya anak. Paano kung mamatay siya imbis na bumalik sa dati? Magtiwala po kayo sa sinabi ni Manang Suping. Kahit kailan, hindi niya naman tayo niloko eh. Gawin niyo na po, pakiusap! Sige, gagawin ko na. Humakbang pa siya papalapit sa nangihinang si Bino at nakita kong tinanggal niya ang batik na hiyas saka hinawakan ng maigpit. Nang ihahagis na niya ito sa bibig ng aswang, ay saka yun tumindig. Kahit ako man ay nagulat, kaya hindi kagad ako nakapaghanda. Sumuntok si Bino pero naiwasan naman ni tatay. Ang pagkakamali lang ay tumama siya sa isang malaking puno sa gilid ng tulay. Natumba ang tatay at nabitiwan ng batik na hiyas. Dahil dito ay tumakbo ko gamit ang buo kong lakas hanggang sa makuha kong nasabing palamuti. Pero pagbangon ko ay humiyaw na si Bino na ang ibig sabihin ay nagtatawag na siya ng mga kasama pa. Kasunod noon ay isa-isa na rin niyang pinalabas ang mga malaalupihang nilalang sa bitak-bitak ng kanyang katawan. Ibinuhos na rin niya ang lakas niya. Pero mas matindi ang determinasyon ko. Tumayo ako, pinakiramdaman ng paligid. Hanggang sa maaaninag ko ang mga magkakaparis na namumulang mga mata ng aswang na papalapit na rin sa akin. Pati ang mga malaalupihang aswang ay ganun din ang eksena. Parang bumagal ang takbo ng mundo ko noon, Kabanong. Pero hindi po talaga ako nagpaawat. Naisip ko na lang na kailangan kong mailigtas si Bino, si tatay at ang buong baryo. Habang papalapit ako sa kanya, ay naramdaman ko ang pagkapit ng mga malaalupihang nilalang sa katawan ko, pati ang pagkalmot ng isang aswang sa bandang likuran. Tinis ko ang mga yon, hanggang sa makalapit ako ng husto kay Bino. Pero nang inaakala kong abot kamay ko na ang tagumpay, nagkamali ako. Bigla niya akong hinawakan sa liig. Humihingal siya. Dinig na dinig ko yon pati ang nabubulok na amoy ng kanyang hininga. Habang ang mga alupihang nilalang ay nilulukob ang buo kong katawan. Hinigpitan ko ang hawak sa biyak na hiyas. Hindi ako mapapatay ng... Ibalik mo ang kapatid ko, halimaw ka! Palayain mo siya sa sumpa!
Akin ang katawang ito. Ako ang magwawagi. Tulad ng sinabi ko, mamamatay kayong lahat ngayon dito sa baryo. Hindi! Pagkasabi kong yun, ay pinilit kong igalaw ang kaliwang kamay ko hanggang sa kinagat na niya ito at naputol. Nilunok niya yon ng walang nguya-nguya habang ako ay hiyaw ng hiyaw sa sakit. Halos panawan talaga ako ng malay. Nanlabo na nga ang mga mata ko at nararamdaman ko nang papasok na sa bibig ko ang malaalupihang nilalang. Habang sakal-sakal niya pa rin ako. Pero sa isang iglap ay bigla siyang bumitaw. Nahulog ako at napahandusay. Pagkadilat ko ng mga mata ay may mga namatay ng malaalupihang nilalang pati ang aswang ay naglayuan. Pero inabot din sila ng kamatayan. Pagtingin ko kay Bino, bumubula na ang bibig niya at ang katawan niya ay parang lumolobo hanggang sa bigla na lang yung pumutok. Yun na lang ang huli kong natatandaan nung gabing yun, Kabanong. Pero magandang balita po. Dahil buhay si Bino. Buhay si tatay. Buhay si Puti. At buhay na buhay ako. Kahit putol ang kaliwang kamay. Ayon kay Aling Iska, pagdating daw ng mga pulis ay wala naman silang nakitang mga halimaw maliban sa amin nila tatay at Bino na duguan at walang malay. Kaya ang naging hinala ay inatake ang baryo ng mga rebelde. Wala ring naalala hanggang ngayon si Bino sa mga nangyaring yon. Kaya masayang masaya po kami dahil bago mamatay si Tatay Pani, pareho pa kaming nakapag-asawa ng kapatid ko at hanggang ngayon ay masaya kami sa aming mga buhay. Kinalimutan ko na rin ang lahat pero may pagkakataon pa rin na sa tuwing may magpapagamot sa akin ay di ko tinatanggihan. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Nawa ay marami kayong nakuhang aral. Wakas.